sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko. Kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. The Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpardagulan, makipagtalastasan.
The Big Five. The Big Five. The Big Five. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello everyone! Kamusta po ang lahat? Good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong lahat na nandito ngayon sa Radyo Pilipinas. Maulang hapon Maulang hapon, di ba? Ready na ba? Wala pa. Meron na. Meron ba? Oh, we're on, we're live. Oh, pasensya na po mga kababayan. Delayed siguro. Delayed, may delayed kasi tsaka may absent ngayon. Ba't ba absent? Isang kayo. Hindi ko alam eh. Parang meron yata importante pupuntahan. May lakad. May lakad. Ayun. So mga kababayan, once again, good morning, good afternoon, good evening to everyone. Maulang hapon po ngayong Sabado ng alas 5:12 ng hapon. Siyempre, ako po si Coach Jarrett. Nandito rin yung mga kasama nating Big V. Big V po tayo ngayon. Hindi na po Big Five. Yes. Big V na po tayo ngayon. Oo. Andito sige po, boss. Go ahead. Yon, so magandang hapon po sa inyong lahat. And then syempre, Takeru Miyamoto po. Maraming salamat sa pagsuporta po sa Big V. Yan. Ayan. Oh yeah, syempre, kilala na Chris Ulo. Maraming salamat to sa mga sumusubaybay rito sa amin sa Radyo Pilipinas. At tune in kayo lahat sa kanilang programa, Radyo Pilipinas. At syempre, Mike Cervera po. Magandang hapon po sa ating lahat. At syempre, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana'y makasama namin kayo ngayong hapon. Yun. Oo. Kamusta ba ang lahat? Traffic. Ano ba nangyayari? Sobrang traffic. Traffic sa SLEX. Ang lala ng traffic. Grabe. Sobra. Umalis kami ng kung saan kami, syempre hindi ko sasabihin kung saan kami nakatira, di ba? Umalis kami alas 2 ng tanghali. Tapos, kararating ko lang, not 1 minute. Kararating ko lang ngayon. Sakto nga eh. Oh, pa-ere na. Sobrang traffic. Si Jake Magnus papunta na rin eh. Oo. Oh, so wala, kami yung galing ng South eh. Ako alas 12 pa lang, umalis na ako ng bahay eh. Ang lala, no? Oo. Ba't kaya traffic? Tanong mo kay Kish. Kanina. Baka dali sa baha niya. Kay Cheese, flood control na naman. Kasi lakas ng ulan din. Kaya siguro biglang nagkaroon ng mahabang traffic. Correct. Kasi maraming mga nababaha kapag umuulan. Correct. Mamaya pag-uusapan natin yung flood control. Mamaya kasama sa natin yan eh. Sa agenda eh. Pero meron kasing sinuggest si Boss Take na mainit na topic. Oo. Pwede bang sabihin dito yung word? Baka tayo, i-bleep out niyo na lang. Ano ba? Yung MJ ba? Oo, si MJ. MJ. Si MJ. MJ. Si MJ. Si MJ. Alam naman natin yung kwento noon, di ba? Itong nakaraan. Pwede man yata mabanggit damo no? Damo. Pwede ring damo, Damo. Yun nga yung nangyari doon sa Senado nung nakarang araw. At talagang malaking issue ngayon yan sapagkat yung stop daw di umano ni Robin Padilla na si Nadia Montenegro yes. ang siyang parang naaktuhan na gumagamit ng damo na ang kanyang palusot daw vape daw yon. Sabi ko naman sa aking opinion, ang damo kasi na gagawa na ring ilagay sa vape, ginagawang juice. Pwede pa rin Boss, paano mo alam? Kasi magaling ako talagang manaliksik sa mga ganyang bagay. Research lang. Hindi, pero sa akin maputol ko lang do kasi yung nakahuli rin ata yung yung Sergeant at Arms ng Senado. Pero kasi mga dating militar din yan, mga dating pulis din yan eh. Alam nila yung amoy ng ng damo. Right. So yung sinabi nung una ni Nadia, air freshener daw. Tapos naging vape. Naging vape. Hindi mo maluloko yung mga yan eh. Kasi mga dating pulis yung mga yan eh. Correct. At saka hindi pa pala yung OSA lang Yung una, sinumbong sa OSA. Yung first instance. Nakadalawang beses pala. So yung pangalawang beses, ang nakahuli naman, eto matindi. Stop ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson. Kaya malaking issue. Coach, syempre alam naman natin nag-aaral ka ng more on law, no? Pero yung stop nila Senador Robin Padilla, pati siya, buong office niya, hindi pwedeng pilitin na magpa-drug test. Hindi pwede. Pero, bilang delikadesa, pwede silang, manggagaling na kay Senador Robin, wag na kay Kisis Codero, dahil siya ang Senate President. Manggaling sige, ako mismo mag-uutos sa lahat ng staff ko, sama na ako.
magpapa-drug test kami na kung saan ang kinakailangan ang makuwang resulta substance ng damo. Damo, oo. Eh, dapat gawin nila yan. Pero kung hair follicle, mas maganda. Sa akin, ha? Ngayon, coach, kapag... Parang back to you yan, ha? Oy, mga tol, kapag hindi pumayag silang lahat, ay questionable yan. Questionable talaga. Sa akin, Pero hindi pipilitin, ano? Hindi pipilitin. Bawal Hindi, yun. ito yung tanong ko, coach. Paano kapag sinabi ng Senate President, kunwari lang, may himala, o meron tayong bagong rules, o drug test lahat, o random, pwede ba yun? Well, depende kay Senator Cheese. Kung gagawin niya nga yun. Kung gagawin niya. Pero, hindi covered data ng rules yung mandatory drug test. Bawal talaga, hindi kasi talaga, voluntary kasi talaga ang drug test. Actually, naglabas na Unless dati for employment. ang Korte Suprema niyan dati, di ba? Hindi siya pwedeng gawing mandatory. Maski nga sa election, di pwede. O yun, sisang kayo. Sa akin, ha, hindi delikadesa dapat na itawag doon na kailangan hiya. Yun. Mahiya naman sana. Kasi sa haba-haba ng panahon na binanat nyo kay Pangulo na magpa-drug test kanyo, na wala naman kayong maikonek kahit na tulad nito sa nangyari kay kay Nadia na stop mismo ni Robin Padilla. Correct. Konektado Stop mo yan Yan na. Sabi nga ng mga lolo't lolo natin, sabihin mo sa akin kung sino kasama mo. Sasabihin ko kung sino ka. Di ba? Kasabihan yan At ang naglabas ng pangalan ni Mrs. Nadia Montenegro, hindi social media, hindi mainstream media, yung mismo OSA. Senate. Yeah, OSA mismo. Yun, Office of the Senate Sergeant at Arms. Kaya yun. Yung alam nyo, nakakatawa kasi dito, no? Itong grupo na to, sila yung palagi nila sinasabi na magpa-hair follicle test yung presidente. Tapos sila pa yung magkakaroon ng ganyang issue at yung malupit dito, oy Chris, may isang vlogger. Umamin. Yung isang vlogger umamin na nag-MJ din. Tapos sabi niya, kultura daw ito sa Baguio. So siniraan pa yung Baguio University. At sabi niya pa, UP Baguio pala. Common daw ito sa UP Baguio. Common daw sa tapos ito pa sabi niya. Kapag hindi karon ng hindi kayo cultured, hindi kayo social, something to that effect. Siguro tanungin natin si Libayan kasi taga Baguio yan Di ba? Dito ko, di ba? Tanungin natin saan ba nag-graduate si Libayan? Sa Baguio ba? Sa St. Louis ba? Hindi natin alam, no? Pero tanungin natin, baka alam niya na kultura rin talaga, di ba? Malay natin. Mayor Magalong, baka naman, alamin mo, kultura pala sa lugar mo to. Ay, Diyos ko. Di ba? Akala ko anti-corruption. Hindi, mamaya na siya. Mamaya na siya. Sige, boss Chris. Isipin mo, according sa mga didilis, ano lang daw yun? Parang common lang daw doon sa UP Baguio. Pero kung yung issue na yan kay Pangulong Bongbong, yari tayo. Alam na yung balat nila kay PBBM. Wala. Araw-arawin nila yan. May minuto binabanatan. Ganun yan. Tsaka ito pa, maputol ko lang, no? Kasi last year kasi pinapanood ko minsan yung mga yan Sila yung nagbabanggit na pag-adik kailangan tsugihin na. Kaya tama yung tokhang Ayan ang logic nila di ba? So, kung ganun pala, ibig sabihin walang karapatan magbago yung gumagamit. Paano siya? Di dapat matagal na pala siya chinugi pala kasi yung MJ illegal yan Correct, it's illegal. Illegal yun yung punto nun kasi. Kahit it's hindi yan tungkol sa pagiging cool, hindi yan tungkol sa pagiging cultured. Kung nasa Amsterdam ka, walang problema. Kung nasa Thailand ka, walang problema. Pero dahil nasa Pilipinas ka, wherein punishable ang under the Comprehensive Dangerous Drugs Act, yung pagbebenta ng droga at illegal ang paggamit ng droga, ba't mo sasabihin na gumagamit ka? Kaya nga. Siguro dapat parusahan na nila yung sarili nila. Dahil yun ang gusto nila mangyari kay Presidente, parusahan daw. Wala naman silang naipapakitang prueba. Sila mismo umamin na. Ngayon may prueba kayo sa sarili nyo. Parusahan nyo yung sarili nyo. Tsaka nakakaalarma yung sinabi nung didilis vlogger. Napangalanan na ba natin yung vlogger? Wag sisikat. Nakakaalarma kasi sabi niya, in-address niya sa common daw sa UP Baguio. Yun nga. Naku, sana makarating sa UP Baguio yan kasi isipin mo ko UP Baguio common daw sa inyo ang correct. Shoutout mo na po si Mayor Magalong. Shoutout mo na. Ay, shoutout natin si Mayor Magalong. Napakahusay na mayor ng Baguio City. Mayor! Favorite ko yan Parang sinasabi nung isang vlogger na kakampi ni Libayan
parang ordinaryo na lang, kultura. Cultured daw, cultured na yung pagdodroga dyan sa may UP Baguio. Payag ho ba kayo nun? Di ba? Dapat may magsalita sa UP Baguio. Correct. Hindi na. Si Magalong na mismo. Kontra din sa droga yan Kontra droga ba siya? Oo. Bakit ayaw din niya Bakit naman ganon, Mayor Magalong? Ba't meron drugs sa UP Baguio? Baka mamaya sabihin ni Libayan culture din niya sa mga rakista. Aba, teka muna. Rakista ba siya? Hindi ko alam Oy, nagigitara, may gitara sa likod nagigitara. Okay. Sa bagay, yun na pala yung senyales ngayon ng rakista. Basta may gitara ka, rakista ka na. Hindi, baka hindi lang sumikat siguro. Walang hindi nagkaroon ng karir. Pero ano masasabi nyo dun sa pinag-leave of absence lang si Ma'am Nadia Montenegro? Ayun na nga. Kwento nila sa pagong. Ganito lang kasimple yan. Bakit kailangan ganun lang yung gawin? Nandyan na nga, akto na. Kung gusto nyo talagang linisin yung pangalan nyo, dapat ura-uradan. Sige, gusto nyo magpa-drug test ako ngayon Correct. Tama, di ba? Kahit si Robin. Correct. Oo nga pala. Exactly. Correct. Command responsibility yan. Tama. Coach, may napansin ako, mga brother. Bakit, kanyo? Alam nyo, kapag ka naka-meron ayon sa akin pagsasaliksik, food trip. Di ba si Robin nagmumukbang doon sa Senado? Oo, panay kain Lap trip. Di ba, tignan nyo, tawa lang ng tawa. Sabi ni General Torre, kapag ka daw, nagdodroga daw ang isang tao, kahit artista pa, kahit gwapo, kung dati kamukha ko si Robin, ngayon kamukha ni Pugak Pumapangit daw, sabi ni General Torre. Pumapangit So, ibig sabihin, may senyalis si Robin, parang gano'n. Nagsusuklay. Dito to! Nagsusuklay pa Nagsusuklay pa nga na slow motion, di ba sabi nga ni Robin? Di ba? O parang So, lahat ng senyalis kasi na kay Robin. Hindi naman namin sinasabi na eksaktong nagdodroga si Robin, Hindi natin sinasabi yun. Kaya lang, yung mga nakikita natin na palatandaan, nakikita at napapanood natin lagi Food trip, lap trip. Di ba? Nasa kanya Mahirap magsalita, sir. Baka mamaya ma-libel tayo dito. hindi. Yun lang, palatandaan ng sinasabi natin. Hindi natin, ulitin ko lang. Kasi siya yung may issue kasi. Opisina niya mismo. Opisina niya may issue Kasi baka isipin ng taong bayan na magka-jamming sila ni Nadia kung totoo yan. Tsaka pinaprotektahan. Yun nga yung dating. Kasi bakit pinag-leave of absence? Bakit hindi mo muna, bakit leave of absence? Bakit hindi suspension? Kasi kung pwede mo naman siya preventative suspension Siguro. Diba? Ang mahirap kasi doon, coach, tayo kasi mga Pilipino mabilis makalimot Baka mamaya next month makalimutan na natin yung nangyari kay Nadia. Nandyan na lang siya. Nandyan siya ulit si Nadia. Si Nadia, nandyan ulit. Ako tingin ko kaya siya nilib of absent na. Tingin ko, iniwas na sa media. Posible. Iniwas na sa issue. Posible. Kasi the more na makakaladkad yung pangalan ni Nadia Montenegro, sabit siya Kaya yon. Right. Pero hintayin natin yung investigasyon nung Siyempre. Mga otoridad dyan. Bahala na sila dyan. Makikichismis na lang tayo pagkatapos. Yun na nga sabi ni Takero, baka makalimutan, magulat na lang tayo, Nadia jamming na naman sila. Nadia jamming na naman. Sige, move on daw tayo. Sa delikado rin yung topic natin, guys. May mga kinakabahan. By the way, the views and expressions, opinions are not of management and Radyo Pilipinas. They're solely of us, the vloggers. Opinion lang ho namin yun. Kami lang yun. Kami lang po. So, ayun na nga. Ano ba yung kasi pag-usapan na natin si Mayor. Si Mayor Magalong. Break muna. Break daw muna tayo. 5 minutes. Mag-break muna kami, mga kababayan. Okay. Pag kayong aalis, magbabalik po ang The Big V dito sa Radyo Pilipinas 738 sa AM Band at sa Facebook at YouTube. Kita-kits mamaya, guys. Yawn. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal News.
News nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me Señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso.
Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know, like praning, anyari, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary, like bongga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yup, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpardagulan, makipagtalastasan. The Big Five. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Hello mga kababayan! Nandito na po tayo muli sa The Big V. Di na po 5, V na lang. We're back at nandito po ngayon. Kasama na natin sa ating studio si Sangkay Janjan, okay? At si Boss Mark Ramos. Saan siya? Ayan, ayan, usog ka raw, Boss. Usog ka raw, Boss Sangkay. Ayan. Okay. Kita na ba? Ayan, nandito na si Boss Mark Ramos. Ayan, wait lang guys ha. Nag-aayos lang kami uli dito. Ang traffic kasi talaga mga babayan, no? Sana masolusyonan na ang traffic sa Pilipinas. Na-traffic ako eh. Oo, na-traffic ka rin. Na-traffic ka rin, Boss Mark. Na-traffic ako, lalo na dyan sa NLEX. Ang traffic talaga, ang Diyos ko, my goodness. Ang terrible today. And mga kababayan, alam naman natin, isa sa mga sanhi ng traffic ay baha. Nako. Ayan, baha. Alam na to. So, gagawin natin mga kababayan, medyo tututukan natin ng bahagya yung baha. Okay? So, saan ba yung ano? Ano bang balita ngayon sa flood control? May binisita si Presidente, di ba? Sa Kalumpit. Sa Kalumpit. Ano nangyari sa Kalumpit, mga brad? Ayun, na-discover niya na kinatkong na naman ng mga... Nako, ayokong magmura sa totoo. Bawal magmura, guys. Bawal magmura. Kinatkong eh. Pero pinatong lang sa borax yung beam ng flood control ng dike. Tapos yung simentong pinalitada, napakanipis. Kaya tuloy ang nangyayari, yung mga nagigiba na galing doon sa pinatayo na flood control o dike, humahalo na nakakabara sa
Pati ilog. yung semento. Oo. Hanggang nagkaroon na nga ng isla sa gitna ng ilog. Oo. May isla sa gitna. Oo. Dahil yung yung lupa na nabubungkal doon sa sa ilalim ng flood control. Yan. Hindi, ang doon, ang balita kasi kay Pangulo, hinuhukay yun, nagdi-dredging. Kaso nga, kung nagdi-dredging daw yun, bakit napakakapal? Napakakapal ng ng borax sa gitna ng ilog. Borax talaga? Borax, May eksena nga ron na video na hinawakan lang ni PBBM yung pinakaborak. Talagang sobrang lambot. Oo. Pero sino daw yung gumawa nun? Sino daw yung gumawa nung flood control? Yung St. Timothy. St. Timothy. St. Timothy. Di ba yun yung kalaban yata ni Isko? Hindi, si Biko. Kalaban ni Biko. Hindi. Kalaban ni Biko. Yung ba yun? Si Diskaya. Diskaya. Yung nagpakita ng napakarami sasakyan. Yung unang nagsiwalat niyan si Vico Soto. Dati pa, minabatikos niya. Dahil sa mga project nga na substandard, di umano, saka hindi daw talaga maayos. Ngayon, nagulat ang lahat, pati siguro si Vico Soto, kasama sa top 15 sa listahan ni PBBM na mga kontratista na sabi doon may pinakamalaking nakuha na mga project ng gobyerno. Kita nyo yung kapal ng semento sa gilid ng ilog ba yun? Yung ilog, sa kalumpito. Ganito lang nipis, So may bakal na. Kayang hinawakan ni BBM nadudurog ng kamay. Ganun siya ka-substandard. Tapos, parang chok. Putol-putol. May ibang part, hindi tapos. Kaya nga, sabi ni BBM, kailangan magpaliwanag dito itong kontratistang to. Kasi, biruin nyo buti nga may website Oo, galing na nasumbungan. website. Alam nyo, first time na nangyayari yan, nagkaroon ng ganyan. Kasi wala namang presidente na open sa mga project. Truth. I'm sorry to tell you guys, to be honest, walang presidenteng nakagawa niyan. Si Digong! Saan man daw? Wala. Isa ako sa numero 1 supporter si ni Digong! PRRD before. Si Digong yan! Meron ba si Digong? Tanong mo sa mga DDS. Di ba? Wala talaga. Wala talagang Take note, si PBBM daw nagbabasa talaga nun. Grabe. Sobrang tindi lang ginawa nila. Kompleto doon sa website, doon sa record, diba? Kompleto. Tapos pagdating doon ng tinignan, putol-putol, tapos hindi tapos. Maraming nakikita ngayon, and for the first time, nasisilip yung mga ganong klaseng kalokohan. Kasi tayong mga normal na Pilipino, lagi natin nakikita yan. May nakita naman tayong project. Halatang hindi tinapos yan. Halatang substandard yan. Kaya nga lang, walang boses. Kasi sino ba tayo? Pero nung si BBM na ang nagsalita, mismong Pangulo na, yung common natin na nakikita sa mga project na substandard, ghost project, unfinished na mga trabaho na hindi naman ginawa na maayos, siya mismo ang nagsiwalat. So yun ang kinagandahan. At ngayon, kita nyo yung galit ni BBM, di ba? Hindi lang si BBM ang galit, buong Pilipinas ang galit. Tapos may involved daw 3 senador. Ay, grabe yan. Sino yan? Sino? Grabe. Sino yan? Alam na takero yun Sino? Sabihin nyo na. Pangalanan muna natin yung mga kumpanya na konektado daw. Yun na lang. Yun mas maganda kumpanya siguro. Muna. Yung isa, hindi lang, 3 ba yung senador? May isang kongresista Kamara Yung isa si Sunwest. Konektado daw yun sa Kamara. Oo. Tapos, yung isa, si Centerways. Si Centerways naman doon sa Bicol. Tapos, eto matindi. Si Alfredo, hindi man lang tinago yung pangalan. Nandoon yung pangalan niya sa construction company. Ginamit. Nandoon. Tintindi, guys. Sino yung mga yan? Sinong mga kongresistang konektado? Ang sabi, si Saldico daw yung doon sa Sunwest. Yung Tapos, sa Centerways, umami naman si Cheese si Senator Cheese. Kaibigan, kababayan, at meron pang isa. Meron pang siya sinabi. Donor, yan. Campaign donor. KKK, campaign donor. Kampanya donor. Diba? Ayan. Inami naman Kaya nga. Tapos yung panghuli, favorite mo yun Sino? Si Senator Bongo. Favorite mo yun sa Yung Alfredo. Hindi ko nga alam kung anong sasabihin ng mga DDS dyan diba? Alam mo naman, ganyan naman lagi sila, laging nananahimik tanong natin, tignan nyo, tulad lang na lang neto.
Itong droga na nangyari, balik ko lang sandali Itong droga na nangyari na nadodroga sa may Senado. 'Di ba? Oh, anong dati? 3 taon sila bumabanat. Dahil sa droga. Ngayon tahimik sila. Ngayon tahimik sila. Bakit hindi yung natitirang 3 taon na panunungkulan ni Pangulo, banat nyo kay Robin? Bakit kasi tahimik sila? Mga DDS, magsalita kayo, mag-comment kayo sa baba kayo yan. Tatanggol! Tahimik nyo Normal lang daw yun. Sabi normal lang yun. Hinigigil nyo si Takero May sinasabi kanina si Boss Mark Boss Mark, ano sabi mo kanina? Ayan si Boss Mark, nakikita na siya sa screen. Yan, Boss Mark, may sasabihin nga kanina? Na-interrupt ka yata. Speaking of flood control, hindi naman lahat, kumbaga, hindi naman lahat negative. Isa-shoutout ko lang yung mayor namin dyan sa Marikina. Oo, nga pala, malupit yun. Anong ginawa, Boss Mark, nung mayor sa Marikina? Hindi, dati kasi, konting ulan lang, binabaha na talaga kami dyan. Pero ngayon, ibang klase, binabaha yung ibang lugar, pero yung Marikina, good job. Oh, maganda nga talaga ngayon kasi yung mayor diyan, tsaka kay Mayor Maan Chodoro, tsaka Chodoro. Marcin Chodoro, yung mag-asawa na yan, talagang nakapokus sila doon sa mga ulan. Dati talagang lagi namin pinopokusan kung gaano kadami yung bumagsak na ulan sa Buso-Buso, sa Rizal, sa mga ganun. Kasi nga, catch basin kami, yung Marikina. Right. Ngayon, biruin mo, talagang nag-uulan na, pero walang hindi binabaha, hindi na umaab. Wala. Papasurvey nga tayo dito sa sa live stream. Saang lugar kayo at binabaha pa ba sa lugar nyo? Dito lang meron na Sa amin lang baha na Sa inyo pa lang baha. Valenzuela, Bulacan. Ganun ba? Grabe naman. Ay sa bagay, yung pinuntahan ni Kalumpit recently. Mula Bukawi, sa harap ng eskwelahan. Nila Joel Villanueva. Ay, grabe yun. Ang ganda ng birthday noon. Diba? Yan yata yung pangatlong senador. Sa loob mismo ng eskwelahan, baha. Tama ba? Yung may pangatlong senador? Hindi, dalawa. Si Escudero, Bongo. Pangatlo siya yung pangatlong senador. Ano naman siya, may donor siya na 20 million daw ang binigay. 30 yung kay Senator Cheese. Kay Joel 30 kay Cheese. According kay Governor Dan Fernando, wala raw siya naramdaman Hindi raw niya maramdaman. Patapos na raw yung taon, hindi raw alam kung saan napunta yung budget. Hindi, yung nakakapagtaka dito, nung kasi last year, di ba? Si Joel Villanueva yung galit na galit na binaba kami dito. Pero nakakapagtaka, nung nagkaroon ng insertion dyan sa BICAM, binaba pa rin yung Bulacan, pero hindi na katulad ng galit niya last year. Baka natapalan na. Ako nagtataka lang ako. Nagtataka lang naman tayo. Nagtataka lang naman. Hindi kami nag-aakusa, nagtataka lang. Nagtataka lang kami Baka natapalan na. Sila na bahala mag-isip kung yung tinapal. Sige, Boss Mark. Speaking of government contractor donation, bawal daw yan. Bawal. Right. Diba? Correct. Yung isa 20 million, yung isa 30 million. Diba? Actually, yun nga yung problema dyan Nakakatawa si Cheese Escudero. Diba, recently, sumulat siya ng batas na bawal daw maging kontraktor yung mga kamag-anak. Nagtataka ako, ba't kaya hindi niya sinama yung mga kaibigan? Kasi pwede rin naman i-exclude yung mga kaibigan kung aamyendahan mo yung Omnibus Election Code. Yun yung sinasabi ni Boss Mark doon kasi sa Omnibus Election Code nga, di ba, yung sabi nga na bawal mag-donate yung mga natural and juridical persons na may kontrata sa gobyerno. Bawal. Ang problema kasi doon, ang paparusahan lang kung sino may kontrata. So, kung, halimbawa ako meron akong kumpanya, halimbawa tayo, the Big V Construction Corporation. Tayong 5 tayong 7 ang shareholder, wala lang si Jake Magnus. Tayong 7 ang shareholder. Kapag si Big V Corporation ang nag-donate, mali. Pero kapag tayo in our own personal capacity, pwede. So dapat ang amyendahan, hindi na dapat gumawa ng batas si Senator Cheese ng bago. Gawin niya 'yon at the same time, amyendahan yung Omnibus Election Code. Na kapag merong isang tanggalin na yung qualification na contracts.
So, ibig sabihin pala, no, di ba, iimbestigahan ng COMELEC ngayon, si Cheese, tsaka yung sa contractor. So, ayun na magiging lusot pala ni Cheese. Yun ang lusot ni Cheese. Oo, kasi tao yung nagbigay. Kumbaga, halimbawa, parang ganito. Actually, yung pinalusot ng yun yung pinaliwanag ng abogado. Halimbawa, di ba sabi nga ni SB Cheese Escudero, nakatanggap siya ng 30 million about sa friend niya na may-ari ng kontraktor. Pwede niya ipalusot na yung, halimbawa, cheque binigay, pwedeng naka-under sa mismong pangalan ng tao, hindi sa kontraktor na pangalan. Personal capacity kasi. Eh, ang problema kasi, Coach, may mga batas tayo na sinusulong ng mga politiko na mayroon din mga palusot eh. Sila mismo makikinabang. Oo, sila rin na makakakuha ng kumbaga ng benefits ng palusot ng batas na 'yon. Tulad niyan, walang kwenta yung batas na 'yon kung kailangan daw mapatunayan na galing sa korporasyon yung donasyon. Kung ako naman, 5 tayo rito. Bakit naman idadaan natin sa korporasyon? Kung diba, bawal pala yun. Di ko na lang magdodonate, di ba? Yung sarili ko, pangalan ko, di ko kayo sasama. Usap-usap na lang tayo sa Starbucks mamaya. Di ba? Correct. Ganun lang Tapos ang mangyayari doon, di ba? O di usap-usap tayo sa Starbucks. Halimbawa, ako Senator Cheese. Boss Mike, nabigay ko na. Ito na. Nanalo na ako. Ito na yung insertion ko. Okay na yung friendship natin. Di ba? Di ba? 1% lang naman 1%. 5 billion lang naman yung 1%. Ano ba naman? Maliit na bagay, 1%, 5 billion. Senator, 1% lang doon sa budget. Speaking of insertion, di ba? Oy, pero kay Boss Mark, wait lang, Boss Mark. Di ba? Bossing, yung mic mo medyo mahina Speaking of insertion, Boss, sabi nila 142. Boss, mukhang mahina yung mic mo. Pwedeng pakilakas. Hindi ka marinig. Medyo malayo yung boses mo ba? Ayan. Si Mark. Ayan, okay na. Yan. Okay na. Yun. Speaking of insertion, kasi Tito Soto, may sinasabi, it's more than 142 billion. Uy! Yung insertion. Ano kaya yun? Kaya, Senator Tito Sen, baka gusto mo pumunta dito. Baka lang, di ba? Matanong. More than 147? Nilabas ba niya yung papeles? Kumbaga, in-explain niya doon sa isang channel ng isang vlogger na yung una, 142, una parang something like 825 million eh. Tapos nung nakarating na daw ng Senate, biglang naging 1.125 trillion. What? So nabawasan pa pala yun. Kaya ang kwenta ko doon is parang naglalaro sa 300 billion. Hindi ko pa nababasa yung comment na yun. Pero tingnan natin. Ano kaya meron? Ba't kaya umabot ng 300 billion? Ano? But anyway, pagkatapos daw ng BICAM is parang 825 billion. After ng BICAM, pagdating daw sa Senate, nagulat pa nga daw si Grace po, naging 1.125 trillion. Grabe, laki. Ano magugulat si Grace po kasama siya sa signatories ng BICAM. No, ang chismis nga, si Senator Grace po daw, naging parang meron sa budget. Naging meron na lang siya. Yun ang, ang kwento-kwento sa na naririnig ko, si Senator Grace po daw, nawalan siya ng control dun sa budget. As in, inako daw talaga ni Cheese. Pero pumirma siya. Ayun ang problema niya dun. Yun lang ang problema niya. Kasi medyo magiging unfair din naman kasi tayo, no? Kung nakatutok lang tayo kay Cheese. Kasi kung titingnan natin yung BICAM na yung signatories, may mga congressman din dun eh. Marami sila dun. Ang nakita ko dun, si Acop nandun. Si Don Gonzales nandun din. Marami sila dun. Na Tapos may mga senador din, yung dalawang Estrada. Syempre, magkapatid. Natural, di ba? Alam naman natin yun, di ba? Kaya, mga tol, according kay Congressman Sandro Marcos, hindi siya pabor na ang mag-imbestigan ng flood control budget taga-house. Kasi may naniniwala na may mga naambunan doon. Kung lumalabas, may mga taga-Senate din na involved dyan. Sino na lang mag-iimbestiga? Sa barangay na lang natin. Pwede naman.
Pwede. Speaking of gusto mag-imbestiga, may nagbo-volunteer. Si Magalong. Wala yun. Eto na. Sige, boss. Hindi, yun nga ang sabi ni Sandro Marcos, bakit kailangan sila mag-imbestiga? Sila nga yung iimbestigahan tungkol dun sa mga budget ng yung kickback at kung ano-ano pa. Maraming kailangan silipin dyan eh. Right. Tuloy, medyo malalim to eh. Kasi matagal na tong kalakaran, aminin man nila o hindi. Si BBM lang kasi ang nagsiwalat nito eh. No? Matagal ng kalakaran yan. Mismo, kahit yung mga nasa barabarangay lang na mga tao eh, alam nila yan. Hindi lang sila nagsasalita kasi wala namang boses eh. Correct. So, ibig sabihin na matagal na naabutan pa ni Digong yan, ganon? Hindi lang si Digong, lahat before pa. Lahat wala halos. Wala naman si Digong dyan. Sabi nga ni General Torre, wala naman nangyari sa administrasyon mo. Puro patay-patay lang. Kasi ngayon lang naging open ang pamahalaan sa mga project. Biruin mo yung website. Pwede mong hanapin dun kahit anong... Ngayon, ang sabi ni Attorney Claire, itong umpisa ay flood control pero marami pang susunod. Mga kalsada, tulay, at kung ano-ano pa mga project. So ito ay first wave pa lang. Maraming iimbestigahan dito, lalong-lalo na mga kalsada at saka tulay. Yung kalsada speaking of yung sa bato yung kay Digong, meron tayong meron tayong video, nagbabaha ngayon sa Davao eh. Ayun nga, kanina lang. Papakita nga natin yung isang balita ng Ayan, yung baha ng Davao, sa likod. Grabe, no? Davao yan. Hindi, no? 51 billion 51 billion yan, Grabe. 51 billion, nagseserbisyo sa mga tao sa Davao City. Labas, baka may mga nagbibigil kami dito, guys. Kasi ang lalakas ng loob mambatikos ng mga Sorry. Mga yan eh. Diba? City daw yan. Hindi naman flood control yan. Dagat yan eh. Wow, dagat. Sino ba talaga yung kumukontrata sa mga flood control diyan sa Davao? Dagat control. Alfredo. Bakit ganoon? Bakit binabaha pa rin? Parang siguro mali na yung tanong na sino kumukontrata eh. Sino ang nagnanakaw ng pondo ng bayan? Yun, sino ba talaga yung nagnanakaw? Ito, tanong lang naman Kasi may mga iba dito, linis-linisan, nakala nila talagang napaka-perfecto ng nila eh. Walang kurap na anak ng... Magaling magkunwari. Diba? Binabaha eh. Kita nyo, kaunting ulan lang daw binabaha. So bakit binabaha? Ako naaawa ko sa mga taga Davao kasi syempre, lugar yan na kung saan doon nakatira yung mga mahal nating kababayang Bisaya. Ako din. Kapwa ko Bisaya yan. Ako din. Mahal ko yung mga yan. Kaya nga lang, anong nangyayari? Bakit ganun? Binabaha pa rin. Ayun na nga eh. Hindi kaya may mga kumukupit sa... Itanong kaya natin Baste. Ito nga nakakatawa dyan. Itong mga kritiko ng Kamara, tsaka it's given na yun na sila yung nagbibigay ng budget. Ang hindi nila sinasabi, meron din kasing role ang LGU dyan. Kung binabaha kayo, problema din yun ng mayor nyo. Kasi ang DPWH works in collaboration with the LGU. Correct. Si DPWH ang pipili ng magko-construction, si LGU naman ang magbibigay ng mga permit. Tsaka siya yung mag-aayos ng mga sistema dyan. So kung nabulungan ni congressman, si mayor, si governor, si kapitan, si vice mayor, si kapitan, di sa hati-hati na sila dun sa kikitain sa kontraktor. Okay. So ang mahirap diyan kasi sa Davao kasi ang ibig niyong sabihin, coach, mayroong collaboration. May collaboration diyan. Hindi pwedeng absuelto. Ang problema kasi sa Davao, mayor, congressman, Duterte. Correct. Ganito kasi yan eh. Diba? As long na binoboto ng sambayan ng Pilipino ng taga Davao, mga Duterte, di mag-tis kayo sa baha. Gano'n lang naman yun. Tis na lang kayo. Kaya kayo dyan. Kaya nga yun eh. Mga boss. Dahil kayo naman na nagluluklok sa kanila. Kaya lang hindi. Paano naman yung mga mahal natin sa buhay doon? Kaya nga sabi nga ni Sangkay tsaka ni Boss Mike, daw sila doon, concerned sila. Iba sa utak ko eh. Sabi ko parang deserve nyo naman ata. At this point, deserve nyo na. Mga boss. Hindi, naawa lang ako doon sa nagpatibok ng puso ko ron. Sabi na, iba pinag-uusapan ko. Boss Mark. Sige, Boss Mark, go ahead. Hindi, bakit sila magagalit kay Vice Ganda kung pwede naman pala mag-jet ski holiday talaga sa Davao? Pag nag-jet ski holiday ka doon, may mahihigop na diaper.
Di ba? Pwede ka na nga mag-jet ski sa Davao. Pero yun nga, nakakalungkot yung mga ganitong klaseng proyekto na hindi maayos yung pagkakagawa ba. Yung mga kontratista at saka collaborate yan sa gobyerno natin, yung mga sa local government. Totoo. Tsaka talagang nakaka-disappoint. Pero yun mo nakita mo, sabi ni BBM, pinulot niya yung sa gilid ng pader ng ng ilog na yon. Dinurog ng kamay. Anak ng... Saka nakakita si Meto na dudurog sa kamay. Chok yata yun. Ganyan kalala. Kaya pala may mga kalsada, kakagawa lang, durog ka agad. Diba? Mga walang awa sa mga kapwa natin kababayan. Binubuhos yung pera tapos kinakawat lang ng mga hangal. Diba? Kalsada baka mo. Abe, umpisa mo pumunta. Papuntang Bulacan ka. Mula dito sa monumento, dadaan kang Valenzuela, Bulacan, hanggang Pampanga. Naku, Diyos ko po. Puro lubak talaga. Diba? Ano ba ginagawa ng mga opisyalis natin dyan? Diba? May nakita nga ako Ito, kinontent ko talaga to kasi nadaanan ko doon sa Bohol. Banggitin ko na lang, Daguhoy, Bohol. Ayan ba yung sa alam ko? Yan yung inano ko, ilang beses ko kinontent yan. Ang pagkakaalam ko, ginagawa na nila ngayon. Mula nung kinall out natin, kailangan na nilang gawin yan. Kasi pag bumalik ulit ako doon, makita ko na naman yun. Ko-content mo ulit. Isa shout out ko na naman silang lahat. Hindi, kasi biruin mo, ayon sa mga report ng mga ng mga nakatira doon, matagal na daw yung ganun. Sinisemento saglit, konti lang, tapos next election ulit yung iba. Alam mo, sisimentoin. Nagkaroon ako sa ng idea. Siguro manawagan tayo sa mga manonood natin. Na i-shoutout natin lahat, kasama yung picture ng kung ano yung mga nirereklamo nating proyekto ng gobyerno, itag nyo yung The Big B. Para makita namin. Di ba? May Facebook page ba tayo? Meron. Sumbungan na tayo ng bayan. Di ba? Mala idol no? Mala idol pero di ba? Level up. Level up, correct. Shout out niyo yung mayor niyo, yung congressman ninyo. Sabay tag sa amin, The Big B. Di ba? So, ayun nga. So, kailangan na nga may umaksyon, hindi ba? Kailangan na may umaksyon And ito nga, babalik ko lang dun sa kanina. Kasi nasa listahan din naman ang topic natin to. Meron niyang gustong tumulong daw. Pangungunahan na raw niya yung investigasyon. Oo. Ano to butihing mayor to napakahusay nitong mayor. Si Magalong na naman yan. Siyempre si Magalong. Ayan. Sabi kasi, ito pang matindi. Nag-volunteer daw siya pa raw ang inaway, sabi. Ganun. Biktima siya biktima. Sabi niya, ayun yung kanyang quote card. Quote niya yan kaya kasi nga nag-volunteer ako, di ba? Ayan, nag-volunteer nga lang daw siya. Kailangan daw kasi ng independent body. Tapos siya parang ngayon ang inaaway at tinatakot. Ito yung tanong ko ngayon, tinatakot ba siya? Paanong tinatakot? Napakaganda naman na sinabi ni Atty. Claire doon sa pahayag niya. Correct. Dahil naniniwala naman tayo kung ano pahayag ni Atty. Claire, yun ang pahayag ng Pangulo. Oo, siyempre. Kung ating balik-balikan, binalik-balikan ko 10 beses. Wala naman ako nakitang pananakot. Di ba? Ba't kaya siya natatakot? Ang tanong. Bakit ka nga ba natatakot? Ba't tinatakot? Ba't nararamdaman niya yung takot? Sa statement na ilabas lang daw yung ebidensya. Hindi. Baka siguro kailangan yayain ni Libayan to ng debate. Okay naman silang dalawa, no? Okay naman yung niya, kumbaga suggestion niya. Kaya nga lang, hindi dapat maging involved dito yung mga politicians. Kasi nga, isa sila sa imbestigahan Diba? Kaya nga sabi ni Sandro Marcos, dapat iba kung sino, paano ba bubuo doon ng pinaka meron ako naiisip. Ang bubuo raw talaga ng investigation body si Pangulong Bongbong. Yun. Hindi pa lang alam kung sino. Tsaka meron na raw siya. Meron na akong iboboto. Si Ramon Ang. Sanay yun Sanay yun sa mga proyektong construction Sige. Di ba? Balikan natin yan mamaya. Mamaya natin yan si Ramon Ang. Pero kung kasi sinabi na rin kasi ni Yusek Claire na meron ng ad hoc committee. Sabihin, meron ng group, meron ng komite na nag-iimbestiga. Nakahanda na. So, ang kailangan na lang gawin actually ni Magalong, ibigay yung alam niya. Mag-report na lang. Mag-report na lang siya. Ang tanong ngayon, may alam ba talaga? Gumagawa lang ng issue. Ito nga, question mo na mga tol ba't ba nakikiepal si Magalong? Nasa bundok na sa Baguio. Bundok Ito nga Ito, may sasabihin ako, nasa bundok ka mo. Magtataka ka, nasa bundok sila, binabaha.
Oh, di ba? Meron ba doon? Pagin mo muna. Binabaha Baguio, ha? Yung probinsya mo, nakikiepal ka dyan sa... Binabaha rin pala, mo. Binabaha rin pala. Hindi, pero coach kasi yung meron siyang bintang last year pa eh. Di ba yung 777 tsaka yung 30-30-30. So, nakikinabang daw dito yung mga congressman. Pero yung pinakatanong kasi dito, nasan yung ebidensya ng 777? Di ba nagsalita na si Toby Chanko dito, sabi niya, meron nga ganun pero hindi siya cash. Hindi cash. Oo. And then, ang tanong pa dito, yung pera talaga galing sa congressman kasi power of the purse. Dadalhin sa DSWD. Tama, di ba? Ganyan yun eh. Ngayon, paano mo ibabalik ulit sa mga congressman yan? Yung sukle. Yung sukle. O, paano, anong paper trail ang meron para mapatunayan ni Magalong na totoo yung sinasabi niya? Yung point nga dito, last year nga, hindi niya mapatunayan yung 777 tsaka 30-30-30. Ngayon, meron na naman siya sinasabing bago ngayon. Eto nga. Bakit ba inuungkat mo pa yung kinalimutan niya na yun? Nakalimutan na. Kinalimutan niya na yun eh. Kaya ang problema pa ni Magalong, siya mismo, may kaso siya mismo sa Baguio. Baka naman. Pangungurakot din. Mga tol, mga tol, ito kasi flood control. Mga tol, ito kasi flood control budget, national issue, no? Sigurado, pag ito tinalakay, Luzon, Visayas, Mindanao, may makikinig. Baka naman stepping stone ni Magalong to para makilala. Kasi, baka may gustong pwesto sa 2020. Baboto rin sangkay yun. Baka lang naman, ha? Baka so, lang. ibig sabihin, baka gagamitin lang niya yung quote-unquote investigation para makakuha na impormasyon. Parang libayan. Magpapag-grandstanding. Gag-grandstanding. Mag-grandstanding. Di ba, dalawa sila nun sinabihan ni Attorney Claire na makipagtulungan, i-submit kung sino ba yung sinasabi nila. Dalawa sila ni Vico. Bakit si Magalong yung umaray? Si Vico Soto, wala lang. Hindi ko alam bakit umaray, hindi naman siya tinatamaan. Si Vico nga, tuwang-tuwa pa sa ginagawa ni PBBM ngayon eh. Bakit yung nasa Baguio, parang umaaray? Baka naman si Vico Soto kaya hindi umaray, legit talagang may alam. Baka naman yung isa, nakikisausaw lang. Hindi. Sa bagay. Pero sa akin ito lang para sa akin, opinion. Kaya siguro umaaray kasi hindi nagtagumpay yung plano. Ano ba plano yan? Anong plano? Ewan ko kung anong plano yun. Magkakapitan ba ng barangay? Maari, di ba? Baka platform, no? For 2028. Huwag ganun. Di ba, kung gagawa ka ng pangalan, gumawa ka ng pangalan sa mabuting paraan. Gumawa ka ng magandang proyekto sa Baguio. Hindi yung maninira ka ng iba. Si Vico Soto may binabanggit mismo, 'di ba, ng mga kontratista. Ang tanong diyan, may nabanggit ba siya? Wala nga. Wala, 'di ba? Wala siyang nabanggit. Puro congressman lang eh. Si Mayor Vico Soto nababanggit niya mismo yung Diskaya. Oo. Ibig sabihin, si Vico legit na may alam. Correct. Yung isa wala. Dapat habang nagsasalita siya, sinasabi niya, ito yung isa sa alam ko. At marami pa akong alam, isusunod ko to. Baka chismoso lang talaga siya. Baka chismoso lang. Kayo naman eh. Alam nyo naman, mga Pilipino, mahilig sa chismis. Kayo talaga, Okay lang yon. Legal naman na pagiging chismoso. Pero wag ka lang maninira kasi slander yun. Sa libel. Huwag ka maninira. Ibig sabihin yung mga nalalaman ni Mayor Magalong, ilalabas niya pero siya ang talagang kailangan apiran siya doon sa Hindi, baka nga wala pang alam eh. Baka wala kang alam. Baka cloud chaser lang. Cloud chaser. Baka namimingwit lang. Namimingwit ka. Ito na lang yung challenge namin kay Mayor Magalong. Ito na. Kung talagang may alam ka, maglabas ka kahit isa lang na kontratista. Ebidensya, may dokumento kahit isa lang, papyaw. Kasi si Mayor Vico mayroon eh. Hindi dapat siya, may dapat siya, may... Nag-iinit na. Parang diesel tagal nag-iinit. Kung wala kang mailalabas, yayain mo si Libayan, nagyayaya ng debate. Magdebate kayong dalawa. Manonood kami. Ito pala, ito, since ako, favorite ako ng mga social media niya. Ito na lang, ito open invite. Open invite to kay Mayor Magalong para neutral dito tayo sa RP, di ba? Sa Radyo Pilipinas. Sir, guest ka dito, kausapin ka namin. Oo nga. Guest ka dito, walang problema, walang judgment, walang murahan. Dito ka. Paliwanag ka sa amin dito kasi kami hampas lupa kaming citizens eh. Hindi, concerned citizen naman tayo. Oo, concerned talaga. Alam naman natin na parehas natin si Mayor Magalong na nagmamahal sa bayan. Oo naman. Di ba? Tama ka dyan. At saka excited din tayo sa mga sa mga revelasyon ni Magalong. Oo, di ba? Baka may matutunan tayo, di ba? Na hindi na rin maulit yung mga yan. Teka, kung sakali ba na paunlakan tayo,
meron kayong, kung sakali, ano itatanong nyo sa kanila? Ano alam niya sa flood control? Akala ko may talent fee eh. Ikaw saan kaya? Ano itatanong? Itatanong ko kung mayroon siyang kahit isang kontratista lang na pwedeng ilatag dito ngayon din. Ikaw, Take. Sa akin, paano naitawid yung 777 tsaka 30-30-30 from DSW dito to Congressman? Nag-move on na nga dun eh. Hindi, sama natin. Hindi natapos eh. Walang sagot eh. Nakahang yung mga kakilala niyang mga kongresista na alam niya, hawak niya yung pangalan, kahit isa magbaba siya ng pangalan. Ako para naman. maniwala tayo. Ako naman, Mayor, sinadya ko yung para may tip ka na kung ano itatanong nila. Pag-aralan mo maigi sasagot mo. Kampi tayo. Basta Mayor Magalong, kontakin nyo lang kami, madali kami makausap. Dito tayo sa sa Radyo Pilipinas. Para masaya. Isa pa si Tito Sen, maganda sana si Tito Sen, no. Maganda rin. Kasi ako kung talagang may alam si Magalong, kampi ako sa kanya. May alam eh. Totoo. Diba? Basta legit info. Pero alam nyo lang noon pa man idol ko na yan eh, si Magalong. Tasaf? Nung pulis pa lang yan, hanggang maging mayor, idol ko talaga yan eh. Oo. Kaya lang may nakakasira sa kanya. Sino? Yung sabi nila, mukha daw kabayo, pero hindi man ako naniniwala. Sino ba yun? Gandang lalaki nun eh, no? Kamukha daw ni Norman Mangusin yun eh. Ay, grabe naman. Grabe. Wag muna, di siya kasama sa kwentuhan. Baka sumikat. Wala. Hindi ko binabanggit si Norman. Baka sumikat pag natin siya pag-usapan. Ayun na nga. So, yun lang naman ang yung sa flood control. Napaka-importante kasi nun eh. Apektado kasi tayong lahat. Wala ba tayong break? Humihingi ng break. Boss Mike, naririnig ka kasi sa microphone. Huwag ka basta bubulong. Break daw. Break. Nagja-joke. Okay, bitinin natin, bitinin. Dahil humingi ng break si Boss Mike, mag-break muna tayong lahat. 3 minutes. Manatili po kayo nakasubaybay dito sa The Big V sa Radyo Pilipinas 738. Kita-kits, guys. Yep. Sa patuloy na pag-aatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpartagulan, makipagtalastasan. The Big Five. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Dapat pala. Oops, wait. Welcome back everyone sa ating pong palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas 738 at sa Facebook at sa YouTube. Welcome at sa po TV. sa mga viewers. Sa TV, Channel 3. May TV nga pala tayo. Saan tayo sa TV? Channel 3. Sige boss, tuloy mo. Saan pa ba iba? Ha? Saan pa ba iba? Channel 3 syempre sa Facebook, sa YouTube, at saka sa radyo. Yan. 738. Yun, hindi ko lang alam yung sa TV. Meron pala tayo sa TV. Meron Channel 3. Ayun. Sasabihin ko sana pag-link sasayaw eh. Kasi ayun, nandito na si Jake. May bago tayong Dito segment. na si Jake Magnus. Sabi sa inyo, lala ng traffic ngayong araw na to eh. Ibang level Sobra lala. Kaya nga alas 12 pa lang, umalis na ako ng bahay. Biruin mo, paglabas mo ng bahay, bako-bako kagad yung kalsada. Sarap, di ba? Oo. Para kami namasahe. Minsan alam mo, ang isinisisi yung presidente. Hindi nila masisi yung kanilang congressman na binoto. Yung mayor nila. Oh. Di ba? LGU. LGU, yung mga governor ninyo. Correct. Sisihin nyo. Opo, baka kasi nakakalimutan nyo, meron ho kayong local chief executive. Correct. Yung mayor nyo, governor nyo. Huwag nyo kalimutan, magtrabaho din ho kayo. Kung binabantayan sana nila yung mga paggawa niyan, sana hindi ganun, ano? Ibig sabihin noong mga panahon na si PBBM nababas dyan sa flood control. Noong mga nakarang taon. Si Diyos tatawa-tawa lang, ganun. Parang ganun. Oo, biruin mo. Ang nangyari, sila kumita, pero ang napagbubuntungan na sama ng loob, si Pangulo. Sample nga natin yung sa Davao, di ba? Sino ba sinisisi doon? Di ba si Presidente? Tapos ang mayor naman doon si Baste. Tapos vice mayor, yung anak ni Pulong. Tapos yung congressman, yung kapatid ng anak ni Pulong. Aso nila. Tapos si Pulong. Yung barangay captain daw yung aso barangay captain. Sinong aso yun? Baka may alaga silang aso. Gusto na nila bigyan ng posisyon sa gobyerno. Sandali lang. Yung mga mayor sa Metro Manila, mukhang tahimik sa panawagan ni Ramon Ang Ayun na nga. Diba, sabi ni Ramon Ang na kailangan ko lang ng approval nyo. Go signal. Kasi hindi daw siya makakagalaw sa pagtulong para maibsan yung pagba sa Metro Manila kung wala ang inyong biro yun, libre na yun walang babayaran yung gobyerno. Pero asa na ngayon yung mga mayor ng Metro Manila? Bakit parang tahimik kayo? Baka kaya tinatamad sumagot. Baka sabihin ng mga ibang may. Baka lang Baka sabihin parang nakakatamad yung issue mo. Wala naman kami mapapala dyan. Hindi. Ang tanong dyan, baka naman kaya ayaw nila makipag-isa kasi walang
kickback. Pero alam mo, walang for the boys. Hoy, sa mga mayors ng Metro Manila, NCR, mahiya naman kayo sa Laguna. Yung Laguna tumugon na. Yun. Laguna, diba? Huwag kayong matakot kung wala kayong makikickback. Ang mahalaga kasi dyan, mga sir, mga ma'am, ang mahalaga dyan, matulungan nyo yung Metro Manila na maayos yung kalagayan. Kasi, anak ng, lagi na lang lumalangoy yung mga kababayan natin every time na may baha. Oo nga. Pero diba? ano kasi, paano na lang kasi kung yung proyekto niya, pick up lang ng basura. Paano pag gano'n lang ang gusto niyang gawin? Hanggang doon lang ang gusto niya. Basu-basura lang. Tapos pag-uhos lang ng kalsada, okay na. Diba? Tanggal lang ng mga tindero sa estribo, yun lang. Happy na siya doon. Paano pag gano'n lang gusto niya? Nino, ningira mo lang? Hindi, nung mayor. Nung mayor. Kasi merong ganong mayor ngayon post na post sa social media Ang linis na ng kalsada namin dito. Kilala akong ganyang mayor. Ang linis na ng kalsada namin dito. Wala nang tawag doon? Wala nang basura, wala nang Yun lang pala gusto niyang gawin. Parang kilala ko yan. Mag-mayor ka pa. Pero alam nyo, kailangan talaga nilang umaksyon na dyan. Correct. Maano na sila, kumbaga may tutulong willing tumulong. Mismo nga si Presidente BBM nagpasalamat pa yung mga mayor sa Metro Manila, wala pa rin. Ano ba mga sir? Kaya pa ba? Kaya pa bang ano? O baka gusto nyong palitan namin kayo lahat? Joke lang. Kung sakali, teka. Kung sakali saang city ka ba? Gusto mag-mayor? Saan kay? Ayaw. Kung sakali lang. Hypothetical. Sakali lang. Ganito yon. Kasi may sita ka, di ba? Huwag tayo sumagot. Baka mabura tayo sa biglang umatras no? Ang daming sinabi. Biglang umatras. Sakali nga lang daw. Di ba? Anong gagawin ko? Magbablog habang nasa opisina? Okay guys, may lilinisin kaming kalsada. Oy, may ganun Meron nga May ganun May ganon. Dati hindi naman ginagawa, biglang ngayon, ganun na siya ngayon. Sino ba yan? Pangalanan nyo? Hindi. Kung sakali nga lang. Hindi na nga, pwede naman pangalanan. Di ba mga tol, may mayor sadya na ibinablog yung mga ginagawa niya, pati yung pagsawata dun sa mga Pero ako pabor ako dun Sa akin din. Walang problema dyan. Gawa ng nakikilala ng mga tao yung gumagawa ng mali. Hindi, sa akin wala namang problema sa akin naglilinis ka ng kalsada. Dagdagan mo lang. Syempre. Marami kasing yung paglilinis ng kalsada is just one of the many problems. Tama. May peace and order ka pa. Meron ka pang tulad niyan, yung sa flooding. So ba't ka nakatutok lang sa basura? Hindi, baka naman kasi coach yun yung nakapagpapanalo sa kanya. Ayun lang Hindi, sa bagay, di ba? Ayun nga pala, sorry. Sorry. Iba yung sa utak ko, iba sa utak. Grabe ka, Jake. Kararating mo lang, binanata mo na si Isko Moreno. Ay, grabe! Ay, wala akong pinapangalanan, ha? Walang ganun. Wag ganun. Hindi, si Isko yun, ha? Ginamit This ko is na cool. si Isko. Isko, thank you sa greetings, ha? Okay yun. Ako, yung ginagawa ni Isko, okay yun. Yung mga... Yung pinapakita niya yung paglilinis sa kalsada kasi may mga tulonggas na mayor patulog-tulog lang tapos ma-action lang kapag may camera Bro! Tsaka kasi yung si Isko kasi ginawa niya na yun dati pa. Hindi na bago. Yung kasi meron kasing ibang mayor na ngayon niya ginagawa. Dati hindi naman ginagawa dati. Pero matanong ko kayo ha. Kasi napansin ko kay Yorme Isko Moreno. Madalas siya nagko-concentrate sa mga kalisada, ganito ganyan. Halimbawa, coach, magiging presidente ka ng Pilipinas. Baka mabura ka sa mundo, sir. Halimbawa lang, ha? Magiging presidente ka ng Pilipinas. Si Isko Moreno ba, tamang-tama maging chairman ng MMDA? Wala ko opinion doon, sir. Totoo lang, kasi hindi naman sa kontra ako kay Isko. Ang akin lang, there's always something more you can do. Pero alam niyo, ito. Pero... But then again, bahala sa diskarte niya, constituents niya yan. Ang akin lang, yung paglilinis ng kalsada, actually, nahuli pa nga yung pagkuha ng basura. Tapos, isisisi mo sa kung sino-sino man, yung ibang mga problema mo sa city mo, bahala ka. Diba? Lang, marami pa ibang problema. Anong posisyon ni Mocha ngayon doon? Kasi laging... Wala. Parang vlogger Parang vlogger. Pero alam nyo, in fairness naman sa Manila, ginagaya naman ng ibang city
yung ginagawa ni Isko. Hindi ko alam yan. Oo, ginagaya. Ewan ko lang. I have a different opinion. But I have a different opinion of Isko Moreno. So, wala ako dyan. Out ako dyan. I mean, nagpapakatotoo lang ako. Hindi ako galit sa kanya. I'm just, makukulangan lang talaga ako kay Isko. Si Isko kasi is all fluff. In my opinion. Opinion ko lang naman. Magaling siya sa kasi showbiz eh. Magaling siya mag-market. Magaling siya sa PR. I'll give him that. Pero marami pang aspeto, marami pang trabaho. Hindi lang basura ang kailangan mo solusyonan. So, asan yung ibang solusyon? Like yung pagbebenta nung Divisoria, ano na ba nangyari doon? Hindi, don't know what happened there. Coach eh. May kaso si Isko Moreno sa ombudsman ng ayoko mo nang basta meron siyang nakabimbing na kaso. Flander yata. Dismiss na ba? Hindi. Ito nga, nung mga nakaraang buwan, itong si Atty. Topacio at yung mga vendor, may sinampang kaso ng 2022 kay Isko na yun yung pagbebenta ng Divisoria. Na magmula nung 2020 nung ipinal nilang Flander sa ombudsman, hindi pa gumagalaw. Kaya nga nabutasan si Isko. Hindi, yung dating ombudsman, yung si Tatang Martinez na, di ba sabi niya, binigay sa amin yung mga papel na impeachment ni Sara. Ang lagay, basahin lang namin yan, di namin aksyonan. Yun nga yung naging butas sa kanya. Kung inaksyonan nyo agad yung kay Sara, bakit yung kay Isko at kay Harry Roque, 2022 pinapel, ba't di gumagalaw sa inyo? Yun yung naging butas sa kanya. Well, anyway. Pinal yun pinal sa kanya. Mapunta tayo kay Sara, nasa Kuwait na. Hindi, wala namang kwenta si Sara. Ayun na nga. Hindi, pero sabi niya kasi na, di ba, sinabi ni Atty. Claire na pupunta ng Kuwait pero tinanggi niya. Sinabihan niya pa fake news ang PCO. Dapat nga mag-public apology siya kay Atty. Claire Castro kasi sinabihan niya fake news yung PCO. Pero may may travel authority ba? Kasi nabigyan. Oo. Pero nung nagsalita si Atty. Claire, wala pa. Pero ang ending naman, pupunta rin talaga siyang Kuwait. Planado na. Kasi ano na pala yun? Nakaset up na talaga yun kasi may mga Pilipino pumunta eh. 900 na Pilipino eh. So, ibig sabihin nun, talagang na yun, nakascheduled na yun. Nakaschedule na. 900? Tsaka sa hotel, ibig sabihin nun, syempre, pinareserve na yung hotel yung mga a month before na napareserve yung hotel. So, itutuloy talaga ni Sara yun. Although, kinonfirm naman na niya yun, June. Confirm na talaga yun. Confirm na yung Kuwait. Nagtataka nga ako ba't niya tinanggi. Ito pa, coach, ito pa nga nakakatawa dyan eh. Sabi ni BP Sara, kaya raw siya sanay naman sila sa ganyan eh. Para i-comport yung mga OFW na kasi naghihiwalay-hiwalay daw tayo rito ng paniniwala sa Pilipinas. Pero pag nandoon naman siya, puro paninira naman sa gobyerno. O di lalo lang niyan dinedepress yung mga kababayang Pilipino natin doon. Hindi na nga maintindihan itong si may sinasabi si Boss Mark, hindi niyo naririnig kasi di kayo naka-headphones. May sinasabi si Boss Mark. Hindi, sabi ko, sanay naman sila dyan eh. Yung tipo bang kahit anong sabihin nila, lalo na kahit walang ebidensya, kahit ano, okay lang sa kanila yun. Kahit na mag-backfire sa kanila, okay lang sa kanila yun. Kaya yung pagtanggi niya kay Atty. Claire, kumbaga parang, okay lang. Di ba nga, pati yung si Luis Tron nadamay dun sa kampanya pa lang. Meron siyang sinabi na may utang ang mga Luis Tron. Pero nung binalikan na siya, wala na, hindi na nag-rest back. Kumbaga, sanay silang magsalita ng mga ganyan, magtanggi-tanggi, kahit na alam nila na puputok naman din sa mga mainstream media. Right. Parang sa kanila kasi, parang tira lang ng tira eh. Tapos bahala na eh. Ganun lang sila eh. Lalong-lalo na si Sara. Tira lang ng tira, tapos bahala na. So, ibig sabihin, Boss Mike, fake news si Vice President Sara Duterte. Lagi naman eh. Source ng fake news yan eh. Kaya nga. Di ako, to be honest, na lulutangan ako kay VP Sara. Siya totoong lutang. Sorry sa word kasi dati may pinupuna ako. Hindi pala si Lenny. May pinupuna akong lutang. Hindi ko ma-imagine na eto na naman, may pupunain na naman akong lutang. Lutang talaga. Nakakailang content na ako dyan. Naalala ko na naman yung sinabi niyang Ano daw? Ano ibig sabihin ng ng ICC? Ano yun, Boss Mike? Sabi niya ibig sabihin. Anong meaning daw ng ICC?
Ano ba yun? Sinabi ko kanina. Ha? Hindi yung International Criminal Court yung ibig sabihin eh. Yung against humanity. Di ba? Crimes against humanity. Ang ibig sabihin ng ICC, crimes against humanity. Yun ang sinabi niya. Sabi niya. Yung sinabi niya. Hindi mo napanood yun. Meron bago. BP Sara, ang bobo mo. Ay, may bago. May bago. Anong bago? Hindi niya alam. Ang isang kutsara daw ng kanin ng basmati ay equivalent ng 3 kutsara natin. Ha? Filipino rice. Filipino rice. Yung basmati na isang kutsara. Totoo yan? Doon sa grabe. Special sa Kuwait. Yung special sa Kuwait. Gusto nyo parinig ko sa... Hanapin nyo. Ito na, paparinig ko sa'yo. Yung binati niya, yung Iglesia ni Cristo, 1,100 taon. Isang kutsara ng basmati. Hindi kasi talagang sobrang nalulutangan talaga ako kay VP Sara. Ayan. Yan na. Susunod na. Parinig natin. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos lang. Ayan. Grabe, no? Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Kita mo! Ang tanga talaga, di ba? Seryoso? Seryoso! Biruin mo yung isang kutsara ng kanin ng basmati, equivalent daw ng 3 kutsara ng kanin natin sa Pilipinas. Alam ba niya volume? Bobo nga. Parang ganito lang yung coach. Coach. Ganito yan, coach. Ito walang pinagkaiba yan sa 1 kilong bulak at 1 kilong bigas. Volume kasi. Ang sabi ni Sara, mas mabigat yung bulak. Hindi, pareho lang yun. Di ba? Kasi 1 kilo eh. Oo, 1 kilo. Kaya nga. Sa kanya hindi nga eh. Speaking of basmati. Si Boss Mark may sinasabi. Sige, Boss Mark. Hindi, speaking of basmati. Basmati yung namin dito eh. Yung ginagamit namin eh. Na kanin eh. Same lang naman. Same ng bigat sa tiyan. Mas mahaba lang yung grains. Kaya nga, yun lang naman diferensya ng basmati, mas mahaba siya, di ba? Kasi nga, gusto lang... Tsaka mas buhaghag. At tsaka Boss Mark, kasi si BP Sara, walang maisip na ipantira. Yung kanin, yung bigas pa rin ang issue niya eh. Yung propaganda nila tungkol sa bigas, dala-dala kahit saan magpunta. Sige na nga, i-real talk na natin sila since bigas na naman yung inaano nila. Sino ba yung Pangulo na nakapagpababa ng presyo ng bigas? Nagawa ba yan ni PRRD? Hindi naman, di ba? Hindi ako masyadong critical kay PRRD. Pero maging totoo lang tayo dito. Panahon ni Tatay Digong, nasa 60 pesos to 80 pesos. 80. 60 pesos to 80 pesos per kilo ang bigas. Magkano na lang yung bigas ngayon? Tumunta kayo sa mga palengke. Napakamura na yung bigas. At may 20 pesos na bigas na, sobrang pahiya sila dyan. May programa bang ganyan noon? Wala, di ba? At saka mga boss, nangako siya dati na i-reduce yung bigas ng 7 pesos. Kaso ang problema, saglip na bumaba yung bigas ng 7 pesos, mas lalong tumaas yung presyo nung panahon niya. So yun yung inaano ng mga taga-suporta natin, na nangako daw si Duterte na pabababain ng 7 pesos yung bigas, pero definitely i-reduce ng 7 pesos yung bigas, kaso hindi naman niya nagawa. Kasi nung pumasok yung pandemya, mas lalong lumaki yung presyo ng bigas, nagmahal yung presyo ng bigas. Minsan hindi ko ano ba yung ibig sabihin ni Sara ng 3 kutsara? Ano ba klaseng kutsara yung ginagamit niya para kumain? Baka sandok. Baka sandok yung ginagamit niya pang kain. Ganun kalaki bibig niya. Galing ako dyan sa Middle East. Pagpasensyahan nyo na si BP Sara, kayo itong mas matured ng isip eh. Para naman kayong... Wait lang kasi. Ginamit din yung alam mo, Boss Chris. She meant it like what I'm saying. She meant it like... Ang galing ginamit din. Hindi, pero kasi ang pinakatanong ko kasi doon, ano ba talaga yung dahilan ni Sara, ba't siya pumupunta sa mga ibang bansa para kausapin yung mga OFW? Hindi, unite niya nga raw kasi naghahati-hati kasi meron daw problema na gusto niya susolusyonan. Ang tanong dito, hindi naman siya presidente. At saka wala siyang cabinet position. So anong magagawa nung pagpunta-punta niya doon? Kung may magrereklamo sa kanya, ano gagawin niya? I-refer niya lang din yun sa mga sa mga secretaries. And then yung nangyari doon sa Qatar. Di ba nagrally? Hinuli.
O sino rin yung nagpa Solusyon. Si Presidente. Si PBBM din, diba? Si PBBM. Walang nagawa si Sara din dun eh. Kasi kailangan niyang i-maintain yung pangalan niya hanggang sa 2028. Napapansin kasi niya, bumababa yung ratings, di ba? May mali siya. Na hindi niya nakikita, nararamdaman. Si Sara, kapag nagtalumpati yan, tandaan mo, wala kang maririnig na solusyon. Puro problema lang. Puro paninira. Walang dala na pag-asa. Puro, lumbay para sa mga OFW. Di ba? Meron naman daw, kaso secret lang. Ayun na nga lang. Pero diba, alam ayaw nyo, nga niya sabihin, yung mga solusyon sa problema doon ng Pilipinas, hindi niya share. Wala talaga. Pagka nagtalumpati, kita mo, nagkwento lang ng bigas na kutsara, isa, kontra sa 3 daw, equals sa atin 3. Baka kasi malaki yung kutsara doon sa Kuwait. Parang yung mga pare-parehas lang eh. Parang yung mga talumpati niya sa ibang bansa. Grilla pa nga ginagawa niya. Kukuha siyang upuan, tatayo siya. Kung ano sasabihin. Parang tinuturuan niya ng lumaban yung tao sa gobyerno. Maging magalit, maski sumama loob, lumaban. Parang gano'n yung mga... Tsaka ito, bago tayo magbe-break na kasi. Pero may sasabihin ako. Alam nyo, nakikita ko kay Sara, kulang ito sa sa pagmamahal na magulang. Ay, grabe naman. Grabe, ibang usapan na yan. Kulang yan. Kulang sa atensyon. Sa love life. Baka hindi rin masaya sa love life. Ganyan yun. Kaya laging nagpapapansin. Kulang sa yakap. Oo, kulang sa pagmamahal na magulang kaya laging nagpapapansin. Sige. Okay, game. Break muna tayo ulit, mga kababayan. At magbabalik po ang The Big V dito sa Radyo Pilipinas 738 sa AM Band. Kita-kits, guys. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpardagulan, makipagtalastasan. The Big Five. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Di ba pinapatay nila to YouTube? Okay, mga kababayan, welcome back sa ating... Narinig ka na naman. Welcome back sa ating palatuntunan, The Big V. Dito po sa Radyo Pilipinas, 738 sa AM band at sa YouTube at Facebook ng Radyo Pilipinas. Okay, game. Next, ito medyo light topic naman tayo, guys. Ano masasabi nyo sa... Una muna, di ba nag-comedy bar kayo kahapon? Kamusta yung comedy bar nyo kahapon? Okay naman. Sarap ang food. Balita ko may katabi ka raw eh. Boss, balita ko may katabi daw eh. May kasama kaming 3 chicks. Ay, grabe. Ay, aminin na namin may kasama kaming 3 chicks pero nakahiwalay. Friend ng kanyang wife. Friend ni Jen. Friends. Pero alam nyo, nung nagpunta kami doon, naalala ko si Vice Ganda. Kasi yung mga yung mga komedyante tulad ni Brad Pitt at nung iba, talagang inokray lahat ng mga politiko. Kasama na si Pangulo. At syempre, hindi rin kami nakaligtas. Ano tawag sa inyo, Boss Mike? Ano tawag sa inyo? Di mga bobo. Di ba? Normal lang yung kasi kasama yun sa show. Dahil tayo, malilinaw ang pangunawa, nasasakyan natin yun. Bakit sabi dinamdam nyo daw eh. Nabatrip daw kayo eh. May video, nakalive nag-walk out daw si Chris Ulo eh. Hindi. ang tawa na ito, pumapalakpak eh. May kasamang palakpak, paa, tsaka kamay eh. Habang ito tinatawag na bobo, pumapalakpak, kasama paa, kamay eh. Ganun, no? Pero mga DDS ganyan din eh. Ginagawang bobo pero palakpak pa rin. Mga DDS. Pero kasi ito, iba naman. Hindi naman kasi seryoso. Di ba? Ito bakit yung kabila, sinabihan lang na nag-joke lang about sa jet ski, nagalit. Pero kayo, hindi kayo nagalit eh. Kasi nga, alam namin na show lang ito. Joke. Diba? Si Boss Mark may sasabihin. Boss Mark. Nabiro ba kayo nung bakit inunahan nyo yung mayor? Nabiro kayo ng ganon? Bakit inunahan nyo yung mayor? Nabiro daw ba kayo? Ba't nyo? Ano, Boss Mark? Ba't inunahan nyo yung mayor? Paulit, Boss Mark. Paulit. Hindi ka narinig kasi wala silang earphones. Boss Mark, baka hindi nakakonekta yung microphone. Wala, hindi marinig. Hindi siya naririnig eh. Ayan. Hello, Boss Mark. Are you there? Over there? Sasayaw daw muna. Sige. Ayusin ako nag-aayos ng microphone si Boss Mark. Medyo nagkahapon. Ano yung sasabi mo kanina, Boss Mike, tungkol doon kay Bavice Ganda? Ayun na nga. Hindi, tinatanong ko kay Boss Mike kung nabiro ba sila kung bakit inunahan yung mayor doon sa rape. Taong marinig eh. So yun yung ginawa at naisip ni Vice. Dapat unawain nyo yun. At saka unang-una, lahat naman ng sinabi niya, hindi naman galing sa kanya lang yun. Galing din mismo kay Digong. Di ba? So ano ba nakakapikon doon? Napipikon ba kayo sa katotohanan at natuwan-tuwa kayo sa kasinungalingan? Di ba? Doon tayo sa katotohanan na dapat
Hindi tayo napipikon doon dahil galing naman kay Digong yun. Headphones daw tayo guys kasi nagsasalita si Boss Mark, di natin naririnig. Oo. Ayan. Ano ulit sasabi mo kanina, Boss Mark? Sorry. Sabi ko, rinig nyo na ako, ano? Yan, malinaw na. Okay na. Hindi, sabi ko, kung nabiro ba sila doon sa comedy bar nung tungkol doon sa mayor. Sino mayor? Diba, naalala nyo? Bakit inunahan nyo yung mayor? Doon sa narip. Ay, bakit inunahan daw yung mayor? Sa ano yung rape joke ni Digong dati na taga-Australia. Nahalungkat na lang yun. Nahalungkat. Oo. Mula nang eto sumagot yung mga tagapagtanggol ni Digong. Bakit daw ba kasi nagagalit yung mga DDS doon sa joke ni Vice Ganda? Hindi nga natin Actually, wala namang ginawang pambabastos talaga. Kung gagamitan mo ng utak ng mga DDLs, wala naman talagang ginawang pambabastos si Meme Vice kay Digong. Ginaya lang ng konsyerto nila yung karakter ni Digong. Na ginaya nila yung karakter sa ibang pagkatao. Ang problema kasi rin sa mga DDLs, hindi sila sanay na binabanatan si Digong. Kailangan si Digong lang yung nambabastos, nangmumura, nang-i-efusine, nang babalahura, nangahalik ng mga babae sa entablado. Gusto nila ganon. Pero pagka si Digong ang medyo babanatang konti, hindi pwede yan. Bakit kaya ganon, boss? Ano kaya meron kay Digong? Mga utak biyanga Kulto ba? Utak ipis. Kasi ginudyos na nila si Digong. Tama. Alam nyo, ewan ko, paano kapag nawala na si Digong? Saan na kayo pupulutin yan? Magsama-sama doon sa impyerno, sabi. Yun na nga. So, kayo ba isasama? Willing ba silang sumama agad-agad? Baka. Diba? Willing ba kayo? Tanungin natin sila. Kita mo, si Digong nung minura ang Diyos, tuwan-tuwa pa rin sila. Minura si Pope Francis, tuwan-tuwa pa rin sila. Pag nagmumura si Digong sa entablado, sumisipol pa sila. Nag-rape joke pa. Diba? Pero pag ibang tao ang gagawa nun, ayaw nila. Sapat ba na dahilan yung sabihin na matanda na siya, 80 years old na siya, dapat hindi na siya ginaganyan? Hindi. Ganito naman kasi yan parang pwede natin ibalik na, kau nga Digong, bata nga, pinatay mo diba? Kau nga, matanda rin pinatay mo Meron pa silang dapat daw si Digong wala na sa kulungan kasi matanda na. Nung ginawa rin ni Digong yung war on drugs, matanda rin naman siya, presidente na siya. Anong gagawin doon? Di matanda ka talagang makukulong. At saka wala sa edad yan sa pananagot mo sa batas, sa nagawa mong kasalanan. Wala sa edad yan. Kahit pa kasing edad ka ni Enrile, kung may nagawa kang kasalanan mananagot ka. Buti pa nga, umabot siya sa pagkatanda. Yung mga biktima nga ng war on drugs, extrajudicial killing patay na. Isipin mo na lang kung may magulang doon na isa lang ang anak, breadwinner pa, na yun lang yung magtataguyod sa kanila pag nakagraduate. Nawala pa, namatay pa. Saka isipin yung mga boss, at least si Digong dumadaan sa due process, yung mga nabiktima niya noong mga panahon niya, hindi pinagbigyan yun ng due process, pinagkaitan yun. Wala. Sabi pa nga ng iba, si Digong daw natagpo ang butot balat. Kala ko natagpo ang tanga. Buti nga daw, may butot balat pa. Yung mga biktima daw, puro buto na lang. Yung iba nga hindi pa natagpuan. Ano raw ba gusto nyong makita si Digong sa ICC? Butot balat, kalansayat balat, o abo. Puro abo. Agarapon. Ganito daw kasi yan mga boss, kaya daw nanggagalaiti yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi matanda na daw, niyayapakan pa, niyuyurakan pa. Yun nga sinasabi. Babaw na dahilan. Kaya nga, napakababaw na dahilan. Ganito kasi yun. Paring Jake, ganito yun. Yes pa. Depende yun sa... Kasi para sa kanila, pag tinawag mong Digong, pang-aapak na Pag tawagin mo lang na Digong, pang-aapak na sa kanila yun Tawagin mo lang Digong? Tawagin mo lang Digong, pang-aapak na sa kanila yun. Kailangan mahal namin Pangulo Rodrigo Robert Duterte, gano'n? Pag dinagdagan mo ng Digong nyo, nako, wala. Gulo na yun. Kailangan pala. Diba? Ganun katindi, pero pag sila tumawag, bangag, adik, butod, okay lang, tuwan-tuwa sila Sama natin lahat ng titles kay Digong. Political genius, Sancho Art of War, ano pa ba? Chess master. Ganon. Butod, kayo naman ang galing yung word na butod.
Kay Roque. Tsaka kay Maharlika. Speaking of pare Roque, nakapag-away daw sa mga didilis vlogger sa Dahig Dahil sa pagkain yan. Dahil sa ulam na. Dahil sa humba. Inubos ni Roque. Inubos pa ni Roque yung humba? Inubos ni Roque. Ay, grabe ka! Patay gutom! Tirador. Ngayon lang namin na-realize, tirador ka pala ng humba. Ano pala yung kwento nun? Nakita ko yung video, nag-aaway na kasi. Alam mo, ganun. Hindi ko alam na inubos na yung humba. Ganito yun, no? Ngayon mapapansin mo si Roque, kung dati medyo alangan yung mga tao, no? Patay Yung gutom. mga DDS doon, alangan sa kanya. Parang tropa na Ngayon lang parang wala na, baliwala na eh. Ang tropa na lang, no? Oo. Parang baliwala na si Roque sa kanila. Wala siyang pinagkaiba kay Robin, no? Hilig sa mukbang. Nakikipagsigawan. At saka ang konti na lang nila doon. Ubusin ba naman yung Ubusin pa naman yung humba eh. Ayun na nga, siniwalat yun Siniwalat yun ng ating kaibigan na si Maharlika, di ba? Konti na lang daw talaga yung pumupunta. So ang tanong doon, Boss Mike, ba't kaunti na lang yung pupunta doon? Isa lang ibig sabihin yun. Tiyutiri na nare-realize na si Digong talagang doon na. Ganito. Napapagod. Baka kay Alpot yan, baka may kinalaman yung kay Alpotera dyan. Ganito yan, actually yan, nung una, okay naman sila. Kaya lang nung nagkagulo-gulo dahil sa mga chika babe ni Digong. Kaya dahil sa humba eh. Di ba? Nagkagulo-gulo yan eh, nahati-hati. Nagkaroon ng grupo si Hanelet. Nagkaroon ng grupo yung isa. Yung Alpotera. nurse na, yung Alpotera daw. Ngayon, yung mga vlogger din, nagkasama-sama. Yung kaibigan natin, si Atty. Trixie, sumama dun sa Team Alpotera. Kaibigan natin yun dati. Dati. Pero ako yun kaibigan ko pa rin yun. Attorney, shoutout ha. Eto, sila Maharlika naman. Napunta naman kay Hanelet. Tsaka si Roque. Ngayon, sila nga nag-aaway. Naglabasan sila. Sabi niya, magnanakaw ka! Ikaw nangupit ka! Ikaw nagsusulisit ka! Ganon. So si Alpotera, sino yung vlogger si Alpotera? Si Maharlika. Sila Joey. Sila Crisette. Sila Atty. Trixie. Yan, mga yan. Pero, sila Banat Bay. Yan. Pero bakit sila nagkakampiyan at the end of the day, tama ba yung ginawa ni Digong na magkaroon siya maraming babae? Ayun na nga. Muslim ba siya? Para sa kanila, nakaka-proud daw yun. Di ba? Huwag silang iiyak pag ginawa sa kanila. Iyon na nga. Tama. Yun na nga. Di ba nga yung isang vlogger na vlogger na kakampi kay Alpotera, napapabalita nga daw na kabit daw yun. Daw yun. Ay, wag natin pag-usapan. Malibel tayo guys. Daw yun. Daw ha. Sabi lang. Basta walang pangalan. Walang pangalan. Grabe naman yun. Pero ang tindi ng humba, di ako makamove. Inubos ni Roque. Sabi ni Roque sa inis niya, bakit ba yan? Nagkakagulo kayo dyan. Babayaran ko na 10 beses kung magkano halaga niyan. Sabi niya. Sino ba nagluto ng humba na yun? Bakit sarap na sarap si Roque? Ewan ko. Baka napag-ano niya. Baka may halo, Brad. Pinagluto na siya minsan ni AR. Naalala niya. Teka lang muna. Hindi ko alam kung ano yung humba eh. Ano ba yung humba? Yan ba yung parang adobo. Parang pata na sa Visayas. Masarap yun yung humba. Humba. So, alam niyo kailangan talaga i-maintain ngayon ng mga Duterte yung yung ratings nila hanggang 2028. Medyo mahirapan. Malayo pa yan. Kung ganyan yung magiging attitude nila, mahirapan sila dyan. Kung ngayon pa lang nag-aaway-aaway na sila, paano pagdating ng 2028? Nakakatawa na nga yung pinag-aawayan nila pababa ng level eh. Diba? Una paniniwala. Minsan nangyayari sa atin yun eh. Diba? Pero di naman natin pinapublic, diba? Tapos ngayong pagkatapos nun, pera na. Pera na, diba? Ngayon pagkain na. Ngayon pagkain na ngayon. Ito pa nagmumurahan sila. PA ka. Ganyan na sila. Grabe naman. Grabe. Ang casualty dyan si Sara eh. Kasi kung papansinin niyo, di ba naglabas ng survey recently sa sa SWS ba yun o WR numero? Yung si Sara pa rin yung pinaka-preferred. WR no, Boss Mark? WR. Siya pa rin pinakamataas na preferred na na candidate for 2028. Pero pababa na siya. Siya man yung pinakamataas kasi no 2022 nasa 60% siya eh. Ngayon nasa na 30, ilan yun Boss Mark? 37? 30? Basta something 30 eh. 31%. So, may 2 taon pa. Saan na siya pupulutin after 2 years? Kaya, BP Sara, ituloy-tuloy mo lang yung ganyang karakter ugali mo. Pabor sa amin Actually, yung napansin ko talaga dito, no, yung pinaka
weakness ni Sara yung public speaking eh. Oo. Talagang sabi nga ni Chris kanina yung mga DDS na yan, hindi nila naintindihan sinasabi ni Sara Pero nagpapalakpakan na lang sila kasi DDS sila Kaya nga ano yan halimbawa ito na lang mapapansin natin dyan. What if maging presidente talaga si VP Sara? Paano niya kakausapin yung world leaders, halimbawa si Trump o kaya yung iba pang mga leader ng iba't ibang mga bansa? Paano siya makikipag-usap? Boss, may sagot ako dyan. Hindi niya kailangan may pag-usap, magpapadala siya ng cabinet member. Pwede nga. Kasi gano'n na ginagawa niya ngayon. Sa DepEd, gano'n ginawa niya sa DepEd Oo, gano'n ang ginagawa niya ngayon Ang nagtatrabaho sa OVP, yung mga tao, hindi si Sara. Paano naman yun, Coach, kung sakaling mga bilateral summit, cabinet member ulit? Hindi, nandun lang siya. Pero cabinet ang maikipag-usap. Nandun lang, nakaganyan lang. For picture. Grabe, nakakahiya yun. Nakakahiya maging Pilipino pagka nangyari yun. Ano lang, naka-steady lang. Parang yung kanta yan, Damyang Grrr. Nakakahiya maging Pilipino pagka ganon. Jake, napanood mo ba yung nung tinatanong siya tungkol sa budget sa DepEd? Yung short hair pa siya. Tapos tawa lang siya ng tawa. Tapos pinasagot dun sa doon sa kanyang kay Atty. Powa ata yun, hindi ba? Basta yon yung staff niya. Ganun din ang mangyayari sa ibang bansa. Kung naging presidente siya, ganun gagawin niya. Hindi, minsan kasi sa mga bilateral summit, di ba, may mga mismong presidente yung tinatanong. Ano naman yun Scripted yun paano ko sabihin sa... Paano kamali pa siya dun, babasahan niya na lang. Naku, sobrang... paano ko sabihin ni BP Inday Sara... Sobrang ingot niya na nun. Paano ko sabihin ni BP Inday Sara Duterte sa'yo, Jake? Parang eskwelahan lang yan. Para estudyante lang yan, kahit walang alam, importante, attendance. Attendance lang. Alam niyo, parang ang hirap ipagtanggol nun. Halimbawa na lang, kung magiging presidente si VP Sara, ako naman, ayoko rin maging anti-government. Halimbawa na lang, ako, supporter ako ng gobyerno niya at that time. Tapos every time na magchuchok siya sa statement niya, paano ko kaya ito papaliwanag na naman? Diba? Ang hirap paliwanag. Ang hirap pagpaliwanag ng ganyan. Baka hindi nyo alam. Siguro alam nyo na yung iba. Ay alam ng mga iba rito. O alam nating lahat. Na si Sara hindi naman suportado ng lahat ng DDS Hindi. Bakit? Kanyo, bakit? Totoo Kasi sabi ng isang kaibigan nating DDS, sabi paano namin susuportahan yan? Alam naman naming mahina ulo. Tama naman kayong mga BBM vlogger Mahina talaga ulo ni Sara Kaya nga ayaw namin sa kanya Sino ba yun? Actually, Sino nagsabi nun? Pero seryoso to may mga DDS talaga na mas prefer nila si Bongo Tama. Na patakbuhin Tsaka karamihan dyan, mga makadigong lang talaga. Pero hindi sila makasara. Diba? Duterte ay the father. Parang mas okay pa yung utak. Parang sinasabi nyo na parang mas okay pa yung utak ni Bongo kaysa sa utak ni VP Sara. Ganun ba yun? Si Bongo, hindi... Wala rin Kumbaga sa lalamang siguro ng ilang guhit lang. Mga isang guhit. Bongo? Ganito lang naman yan. So tingin ko, hindi kaya sabayan ni Bongo yan sa President Day? Grabe siya. Oo. Pero ang nakakalungkot doon, mga brother, imagine, si Sara Duterte na yung pinakamatalino sa magkakapatid. Ayun nga, no? So kung bobo na si Sara, paano pa yung mga kapatid? Di mas bobo. Ayun lang. Diba? Kita nyo naman. Mahirap yung ganun, guys. Yung tipong magkakaroon tayo ng presidente na mahina yung utak. Naku, yari yung Pilipinas niyan. Alam nyo na, nandito na tayo. Baka biglang tayo magka-momentum pababa. Tapos bigla na lang maging ala Bangladesh na ang Pilipinas. Di ba? Ito na lang pagbasihan ninyo. Ito pagbasihan ninyo. Si President Bongbong Marcos, inaakusan nilang adik kahit wala silang pruweba. Eto si Baste, nakita mo naman, 37 at saka aminado yung kanyang kasamang babae na artista na tumitira sila. O kita mo. O bakit hindi lalayo pa ba tayo kay Kitty? Yun na nga. Aminado, pinopost pa. Wake and bake daw di ba? Kaya kasi Boss Mike, pang-cultured lang daw ang marijuana. Kasi sila lang ang pwede mag-marijuana. Basta Duterte, legal. Pwede sila mag-marijuana. Sa tayo, hindi, di ba? Kasi hindi naman talaga natin ginagawa yan. At saka the isa views pa. and opinions are kami lang. Kami lang. At saka Roque, Sara, yung mga tao mo, sila na nga lang, hindi mo na maayos, buong bansa pa kaya. Di ba?
Nag-aaway, nagmumurahan sa ibang bansa. Yung taga-suporta mo yan mismo. Sa pangunguna ni Roque. Hindi mo nga maayos yan. Gusto mo ayusin yung buong bansa. Ano nangyari kay Harry Isa pa. Roque, no? Isa pa. Tanong nyo kay Jake. Jake. Kapag kami kumain, nag-aaway ba tayo? Hindi. Nag-aaway kami kung sino uubos ng pagkain. Yun. At saka isipin nyo, no? Ano nangyari kay... Kanila nag-aaway kasi naubos yung naubos sa humba. Mga siya, ano nangyari kay Harry Roque? Parang di na abogado. Ano? Parang rallyista na. Nawala sa hulog. Tingin nyo, nauubusan na ng pondo yan si Roque. Mukha. Nauubusan na ng pondo si Roque. Wala ng pera, no? Tingin ko mukha kasi mukhang ano na sabik na siya sa pagkain eh. Kasi hindi naman magkakaroon ng away o kaguluhan do sa Netherlands kung hindi siya kung hindi niya inubos yung humba. Ito pa nga, Sir Mark Ramos. Narinig ko pa nga sa video kanina nung naikipag-away si Roque dahil sa ulam na humba. Narinig ko pa na ang nagsalita, ang sabi niya, oh my gosh, sabi niya. Oh my gosh! Bakit oh my gosh? Expression ba ng tunay na lalaki yung oh my gosh? Sabi niya, oh my gosh. Darna! Sabi niya, ano na ubus na? Tayo dyan, sige. Ano na ubus na ang humba? Oh my gosh! Kulang ka. Okay lang. Paano? Ulitin mo. Sabi niya, ano na ubus na ang humba? Oh my gosh! Sabi ko na, Boss Chris, okay lang naman yun. Ang problema kasi, tanggap naman na ng society yan eh. Ang problema lang kasi, pwede naman siyang umamin na. Tama. Umamin na lang siya. Pwede naman magdadlad na. pwede naman. Tanggol ko si Harry Roque. Tsaka napasubo na siya di ba? Napasubo na siya. Ano, Boss Mark? Aminin na lang. Ano, Boss Mark? Napasubo na? Napasubo na si Roque di ba? Si Rostom Padilla nga, nagladlad eh. Tama. Boss Mark, kanino napasubo? Hindi, Boss Mark, kanino napasubo si Si Harry Roque. Ibig ko sabihin, napasubo doon sa sitwasyon niya. Okay. Wait lang. Bago sa pamapunta tong kwentuhan na to, last 3 minutes. Ayaw nga pala, no? Shoutout sa 1,600 na nanonood sa YouTube. Shoutout. Yun. Dami Ayaw. Bati kayo. Shoutout sa lahat ng mga fans ni Takahiro. Ni Boss. Shoutout kay set natin. Ma'am Aileen Drenon na happy birthday. Patapos na tayo. Last set na? Parang parang sandali lang bilis eh. Tingnan mo yung comment section. Kapag napasubo. Ano yan, Boss Mark? May sasabi ka? Ano yan? Tingnan yung comment section. Tingnan niyo yung comment section. Tingnan niyo kapag ka napasubo yung topic natin. Biglang nabubuhayan. Ayoko magbasa ng comments. Pero bago tayo magtapos, shoutout po sa mga kutseros natin dyan. At God bless to everyone. At yung mga nanonood ngayon 1,600, sundan nyo ulit kami next Saturday, 5 p.m. to 7 p.m. Pilipinas time sa YouTube channel, Facebook at sa radyo. At shoutout sa Ulo Natex Fans Club, Nanay Christy, tsaka misis ko. Luto mo ako ng humba. Okay. So, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. So, next week po ulit, no? So, minabati ko ulit yung misis ko, tsaka dalawang anak ko. May kasalanan siguro yan. May pagbati na sa anak. Ayun, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta kahit medyo late kami. Ako lang pala. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday kay Ma'am Aileen Drenon. Ayun. Si Mima, shoutout. Ako naman. Sige, Boss Mark. Shoutout kay Mima. Ayun na. Hindi, shoutout do sa sa Reza Force family at saka at this sorry na-late din kasi ako baha eh. No? Sige, Boss Mike, go. Ako na ba? Sige, Boss Mike. Maraming salamat sa lahat ng mga nakisama, sumama, nakigulo, nakisaya sa ating talakayan ngayong araw. At sana tuloy-tuloy yung inyong pagsama sa amin sa susunod na Sabado po ulit sa The Big B, bahala na kayo. The Big B, The Big 5, isa lang po yan. At syempre sa aking partner na pinagluluto ko, pinaglalaba, pinagpaplansya, happy birthday sa kanya. Happy birthday! Yan. And with that, dito na po magtatapos ang aming palatuntunan at magkita-kita tayo muli
next Saturday, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 sa AM Band. Shoutout sa misis ko. Bye everyone! See you! Bye! Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas.